Nagsisimula ang kwento sa Seoul kung saan nakita namin ang apat na tao na nakulong sa loob ng isang bagay na tinatawag na wheel game na nakabitin sa kalagitnaan ng hangin. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsabi ng kanilang gagawin kung makakalabas lang sila ng buhay. Pero panaginip na lang iyon ngayon dahil ang buong lungsod ay naging mga zombie na at napapalibutan sila mula sa bawat direksyon. Upang maunawaan kung paano umabot sa puntong ito, nag-flashback kami isang linggo ng mas maaga. Noong panahong iyon may isang reality TV show na kinukunan na The Love Hunter. Simple lang ang ideya ng palabas. Kinunan nito ang mga mag-asawang nagtapat ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Ang bawat tao ay dadalhin ang kanilang kapareha at sasabihing I love you at ang kapareha ay sasagot ng I love you too na sinusundan ng matamis na sandali sa pagitan nila. Ang palabas ay madalas na mayroong studio audience ng maraming kalahok kasama ang isang espesyal na VIP room kung saan ang mga celebrity guest tulad ng isang artista, isang boksingero at isang manlalaro ng football ay magkasamang nakaupo upang panoorin ang live na pag-record. Syempre bago magsimula ang palabas ang host ay nagbigay ng karaniwang paalala para sa mga pag-like at subscription. Oo, yun ang sabi nila, hindi ako, though hindi naman masakit kung gagawin mo rin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng host ang mga patakaran ng programa. May pumasok na magandang babaeng contestant pero nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Malinaw na masama ang pakiramdam niya. Bigla siyang nawalan ng malay ngunit walang nagpapansinan. Nang siya na ang makipagkita sa kanyang nobyo para magtapat sa kanya, nilapitan niya ito at sinabing I love you. Hindi siya sumagot, nakatago ang kanyang mukha ngunit nang tuluyan niyang iangat ang kanyang ulo nagulat siya. Ang kanyang mukha ay ganap na nagbago, ngayon ay kahawig ng isang halimaw. Sa isang biglaang marahas na galaw sinunggaban siya nito at kinagat ang leeg nito. Siya ay naging isang zombie. Noong una nagtawanan ang mga celebrity guests at crew sa pag-aakalang gumaganap lang ang mag-asawa para sa show na nagbibiruan kung gaano ito karomantik. Ngunit ilang sandali pa bumagsak sa lupa ang binata, duguan ang ilong. Puno na ngayon ng dugo ang mukha ng dalaga at ang realidad ng naging siya ay tumama sa lahat. Nabulabog ang takot sa studio. Mabilis na kumalat ang impeksyon. Isang tao ang kumagat sa isa pa na pagkatapos ay kumagat ng ibang tao at sa lalong madaling panahon ang buong lugar ay napuno ng mga zombie. Sinubukan ng mga bisita na tumakas sa likod ng pinto ngunit napansin sila ng mga zombie at nagsimula silang habulin sa kalye. Sa labas nakita nilang mas maraming tao ang nakatalikod at sinimulan din silang habulin ng sangkawan. Tumakbo sila ng desperadong patungo sa anumang sasakyan na mahahanap nila na nakaakyat sa tamang oras bago sila nakagat. Umalis sila, tinitingnan ang kanilang mga telepono para lamang makita ang mga headline ng balita na nag-uulat na may kakaibang virus na kumalat sa buong lungsod na ginagawang mga zombie ang malaking bilang ng mga tao. Nabalot sila ng takot, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Napagkasunduan nilang manatili sa loob ng sasakyan hanggang sa makahanap sila ng ligtas na lugar at malaman ang susunod nilang gagawin. Nakipagkasunduan din sila. Kung ang sino man sa kanila ay makagat, sasabihin nila kaagad sa iba upang ang iba ay makatakas at mabuhay kahit na nangangahulugan ito ng pagtataksil sa isang kaibigan. Pagkatapos ay binalaan sila ng driver na ubos na ang gasolina ng sasakyan at kailangan nilang huminto sa isang gasolinahan. Ang iba ay nagprotesta na natatakot sa pag-atake ng zombie ngunit ang driver ay iginiit na walang ibang pagpipilian. Nag-aatubili, pumayag sila. Pagdating nila sa isang parang walang laman na gasolinahan, kinuha ng driver ang susi ng sasakyan. Wala siyang tiwala sa mga ito na hindi siya iiwan. Habang sinusubukan niyang magbomba ng gas, hindi sinasadyang nakagawa siya ng malakas na ingay na umakit sa station attendant na ngayon ay isa ng zombie. Sinugod siya nito mula sa likuran. Sinubukan ng driver na tumakas ngunit dinaig siya ng zombie na pinatay siya sa lugar. Ang iba ay natakot ngunit may napansing kakaiba. Hindi agad naging zombie ang driver. Natuklasan din nila na hindi sila nakikita ng mga zombie. Tanging tunog lang ang naging reaksyon nila. Nagbigay ito sa kanila ng ideya. Manatiling ganap na tahimik hanggang sa umalis ang mga zombie. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang plano. Kinailangan ng isang tao na tahimik na magbomba ng gas at ibalik ang mga susi ng kotse. Walang gustong magboluntaryo. Ang isa ay nagsabi na ang kanyang binti ay nasaktan, ang isa ay nagsabi na siya ay may sakit at ang isa ay nagreklamo ng sakit sa tiyan. Sa wakas nagpa siya ang isang binata na nagngangalang John na ipagsapalaran ito. Hiniling niya sa kanila na panatilihing bukas ang pinto ng kotse upang mabilis siyang makabalik kung may nangyari.
Gumapang siya sa pump ngunit gumawa ng malakas na ingay ang makina na humahatak ng mga zombie patungo sa kanya. Natarante siya sa pag-aakalang tapos na ito ngunit nagawa niyang tumakbo pabalik at tumalon sa kotse sa tamang oras. Pagkatapos ay lumabas ang manlalaro ng football gamit ang kanyang talino upang akitin ang mga zombie sa pamamagitan ng paghahagis ng isang kahon na malayo sa kotse. Nang magambala ang mga zombie sinamantala ni John ang pagkakataong bumalik sa pump. Sa pagkakataong ito nagawa niya itong gumana at nagsimulang mag-atong ngunit ang ingay ay nagpabalik sa mga zombie. Nagmamadali siyang pumunta sa kotse ngunit napagtanto niya na kaunting gasolina lang ang naibomba niya. Nangangahulugan ito na kailangan nilang ulitin ang misyon. Nagboluntaryo ang aktres na gambalain ang mga zombie habang nagbobomba ng gas ang boksingero. Sa una naging maayos ang lahat hanggang sa napasigaw ang aktres sa takot nang makita ang isang partikular na nakakatakot na zombie. Iba ang isang ito. Ito ay mas mabilis kaysa sa iba at nagsimula itong habulin siya. Sakto namang tumakbo ang boksingero para tulungan siya hinayla siya sa isang cabin at nilock ang pinto. Naghintay ang zombie sa labas tumangging umalis. Muling pumasok ang manlalaro ng football gumawa ng malalakas na ingay para akitin ang zombie. Samantala sinamantala ni John ang pagkakataong halughugin ang mga susi sa bulsa ng namatay na driver. Natagpuan niya sila ngunit sa sandaling iyon ang driver ay naging isang zombie at nagsimulang habulin din sila. Ang grupo ay tumakbo pabalik sa kotse pinaandar ito at mabilis na umalis sa istasyon ng gasolina. Sa kabutihang palad walang ibang nakagat. Nakahinga sila ng maluwag na nakaligtas ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian. Isang zombie ang lumitaw sa gitna ng kalsada at si John sa pagkataranta ay nabigong maiwasan ito. Nataman nila ang zombie at bumagsak na walan ng malay ang lahat. Ang unang nagising ay ang boksingero na nagsimulang gisingin ang iba. Dumating si John at natuklasan lamang na ang katabi niya ay namatay na binawasan ang kanilang grupo sa 5. Nagdalamhati sila sa pagkawala ngunit mabilis na napansin ang higit pang mga zombie sa malapit. Nang makita ang isang supermarket sa unahan nagpasya silang sumilong doon at kumuha ng pagkain. Dahil nasugatan ang paa ng isang batang babae binuhat siya ng boksingero sa kanyang likod. Nakapasok sila sa tamang oras nilock ang mga pinto. Biglang may humawak sa binti ng football player. Akala niya isa itong zombie sumigaw siya at bumagsak sa takot. Ngunit ito pala ay isang babae isang empleyado ng tindahan na nagsabi sa kanila na ang lugar ay hindi ligtas at hinimok silang pumunta sa opisina ng kawani. Gayunpaman tumanggi ang kawani ng opisina na buksan ang pinto para sa kanya kaya pumasok ang grupo upang patunayan siya tinitiyak ang mga tauhan na hindi sila nahawaan. Dahil kinikilala sila bilang mga sikat na tao pinayagan sila ng staff. Ngayon ay group number 10 na sila. Nagpakilala sila bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang kwento kung paano sila napunta doon. Sa kabila ng kanilang magkakaibang background lahat sila ay nagbahagi ng parehong layunin mabuhay at makatakas sa banta ng zombie. Ngunit may napansin silang dugo sa mukha ni John. Ang takot ay kumalat sa grupo iniisip na siya ay nahawahan. Sinuri siya ng isang doktor sa kanila at tiniyak walang kagat-ayos lang siya. Maya-maya tiningnan nila ang mga security camera at nakitang maraming pagkain sa supermarket. Nagpasya silang magpadala ng isang tao para kumuha nito at nagboluntaryo ang 2 atleta sa high school dahil bahagi sila ng sports team. Napagkasunduan nilang panoorin ang paligid sa pamamagitan ng mga security camera at kung makakita sila ng mga zombie na paparating ay trigger nila ang alarma. Nagsimula ang misyon. Lumabas ang 2 estudyante sa high school bitbit ang isang malaking kahon upang punan ang lahat ng maaaring kailanganin. Naging maayos ang plano. Matagumpay silang nakalap ng maraming pagkain mga supply at sapat na mapagkukunan upang tumagal ang mga ito sa mahabang panahon. Naghahanda na silang bumalik sa opisina nang dumating ang sakuna. Napunit ang kahon at natapon ang lahat sa sahig. Nakuha ng malakas na ingay ang atensyon ng mga zombie. Nang marinig ang tunog ang mga zombie ay sumugod sa kanila. Ang natakot na mga empleyado ng tindahan ay nag-trigger ng alarma ng babala ngunit ang mga estudyante ay hindi nakatakas sa oras. Ang isa ay nahuli at pinaghiwa-hiwalay ng kawan. Ang pangalawang estudyante ay nagpanik at tumakbo para sa kanyang buhay ngunit sa kanyang takot siya ay natapilok at nahulog. Dinagsa siya ng mga zombie at tulad ng kanyang kaibigan napalunok siya sa lugar. Nagulat at natakot na pagtanto ng grupo sa loob ng opisina na nasa malubhang panganib ang kanilang buhay. Nagsama-sama silang muli para mag-isip ng ibang plano.
Kabilang sa kanila ang isang sundalo ang pinakamalakas at pinakamay kakayahan sa grupo na nagpasyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at lumabas mismo. Nagboluntaryo ang manlalaro ng football na samahan siya dahil mabilis din siya at maliksi kaya niyang malampasan ang mga zombie kung kinakailangan. Hinangaan ng lahat ang kanilang katapangan, hinimok silang mag-ingat. Umalis ang dalawa maingat na gumagalaw dumaan sa mga bangkay ng mga estudyanteng namatay, natatakot na baka maging zombie sila. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa imbakan ng pagkain. Naghiwalay sila. Ang manlalaro ng football ay nagpunta upang kumuha ng isang shopping cart at mga bag upang dalhin ang pagkain habang ang sundalo ay pumunta upang kumuha ng deboting tubig. Ngunit ang ingay ay nagpaalerto sa mga zombie na nagsimulang dumiretso sa sundalo. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina ngunit napagtanto niyang hindi pa bumabalik ang manlalaro ng football. Determinado siyang tulungan, gumawa siya ng malalakas na ingay para akitin ang mga zombie. Sa kasamaang palad na huli ng isa sa mga zombie ang manlalaro ng football at sinimulang habulin siya. Ang manlalaro ng football ay desperadong tumakbo ngunit sa kaguluhan ang kanyang mga bag ay nahulog sa lupa. Napansin siya ng mga zombie at nilapitan siya. Natatakot ang lahat na ito na ang katapusan. Ngunit tulad ng isang pusa na may siyam na buhay, nagawa niyang makatakas at muling makasama ang sundalo. Bumalik sa opisina ang dalawa, dala ang tubig at ilang bag pero kulang pa rin ang pagkain nila. Gumawa sila ng isa pang plano. Ang sugatang babae ay magtatago sa loob ng isang shopping cart na may malaking kahon na nakalagay sa ibabaw para itago siya. Ang kanyang trabaho ay gumawa ng mga ingay upang akitin ang mga zombie patungo sa kanya na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na mangolekta ng mga supply. Noong una natatakot siya at nag-aalangan ngunit pakiramdam niya ay pabigat sa grupo at ubili siyang pumayag. Nais niyang tumulong sa anumang paraan na magagawa niya. Isang dayuhang lalaki ang nag-alok na sumama sa kanya, tinitiyak siyang huwag matakot. Sagot niya, sige, alis na tayo. Ngunit pinamunuan niya siya sa maling paraan na nakuha ang atensyon ng mga zombie. Dahil sa takot iniwan niya siya tumakbo pabalik sa opisina na umiiyak. Samantala nanatiling nakakulong ang dalaga sa kariton na papaligiran ng mga zombie, takot na takot at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nagpa siya ang boksingero na kailangan niyang iligtas ang babae. Nagtipon siya ng isang maliit na grupo upang tumulong. Kabilang sa kanila ang isang matapang na binata na itinaya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng malalakas na ingay para ailapit ang mga zombie sa kanya. Binigyan nito ang natitirang grupo ng pagkakataon na kunin ang pagkain na kailangan nila at iligtas ang batang babae. Sa kasamaang palad sa pagtakas na dulas at nahulog ang matapang na binata. Agad siyang pinalibutan ng mga zombie. Ito na ang katapusan niya. Siya ay pinatay sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Labis silang nayanig sa kanyang sakripisyo at nagdalamhati sa kanyang pagkawala. Napagtatanto na ang supermarket ay hindi naligtas at nang malapit nang masira ang pintuan ng barikada sa ilalim ng presyon ng zombie, nagplano sila ng pagtakas. Ang ideya ay hatiin sa dalawang koponan. Ang una ay bubuo ng proteksyon na bilog gamit ang mga shopping cart bilang mga kalasag na umaakit sa mga zombie at lumilipat patungo sa pintuan ng supermarket. Gagamitin ng pangalawang koponan ang distraction para makaalis. Nagsimula ng maayos ang plano hanggang sa natuklasan nilang nakalock ang pinto. Sa pagsara ng mga zombie, isa sa kanila ang nagawang buksan ito sa tamang oras at ang grupo ay nakatakas sa garahe. Ngunit ang garahe ay gumagapang na may mga zombie na pinipilit silang magtago sa loob ng isang malaking tolda. Sa loob ng tent, kinain nila ang mga nadala nila sa supermarket at pinag-usapan ang susunod nilang gagawin. Natagpuan nila ang 4 na susi ng kotse sa loob at nagpasyang gamitin ito upang makatakas. Lumabas ang isa sa kanila para tingnan ang mga sasakyan at laking gulat niya. Mahigit 20 sasakyan ang nakaparada doon. Wala silang paraan upang malaman kung aling mga susi ang pag-aari, kung aling mga kotse at anumang ingay ay maaaring makaakit ng mga zombie. Nagboluntaryo si John at ang manlalaro ng football na subukan ang mga susi. Tahimik silang gumalaw hanggang sa marating nila ang isa sa mga sasakyan, ngunit hindi sinasadyang gumawa ng ingay ang manlalaro ng football na umakit ng mga zombie. Nagtago sila ngunit narinig ng isang zombie si John at nagsimulang habulin siya. Napagtanto ng manlalaro ng football na si John ay may problema at sa halip na iwanan siya, sumakay siya sa isang kotse at gumawa ng malalakas na ingay upang akitin ang mga zombie patungo sa kanyang sarili. Sinamantala ni John ang pagkakataon at sinubukan ang mga susi. Natagpuan niya ang isa na gumagana ngunit mayroong isang zombie sa loob ng kotse.
Dahil sa gulat ay sinara niya ang pinto at lumipat sa ibang sasakyan. Walang laman ang isang ito ngunit nang subukan niyang simulan ito natuklasan niyang wala itong panggatong. Samantala ang mga zombie ay nagiging mapanganib na malapit sa manlalaro ng football. Alam na nasa panganib ang kanyang buhay gumawa si John at ang iba pa ng isang diversion upang ilayo ang kawan na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Nakabalik silang lahat sa tent ng ligtas maliban sa boksingero na nasa labas pa rin. Mayroon siyang isa sa mga susi at determinadong subukan ito ngunit napansin siya ng mga zombie at sinimulan siyang habulin. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kotse. Si John nang makita siyang nasa panganib ay tumanggi na iwanan siya. Tumalon siya sa mga bubong ng kotse gumawa ng ingay para ay lapit sa kanya ang mga zombie. Sinamantala ng boksingero ang pagkakataong tumakbo pabalik sa tent. Pagkatapos ay ginamit ni John ang kanyang bilis upang iwasan ang sangkawan na bumalik din sa oras. Pagkatapos ay nag-isip sila ng isang bagong plano. 4 na tao ang gagamit ng mabibigat na metal na mga sheet bilang mga kalasag upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga zombie habang inaabot ang kotse ngunit itinuro ng grupo na ang mga sheet ay masyadong mabigat para sa sinuman maliban kay John na dalhin. Dahil hindi iyon gagana nakaisip sila ng isa pang ideya. 3 tao ang aakyat sa iba't ibang sasakyan gumagawa ng ingay para akitin ang mga zombie palayo habang gagamitin ni John ang distraction upang maabot ang sasakyan at simulan ito. Ngunit pagkatapos may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Nalaman namin na ang mga zombie ay nagsimulang mag-evolve. Dama-dami ang kanilang katalinuhan. Ang isa sa kanila ay nagsimulang umakyat sa isang kotse upang maabot ang grupo. Takot na takot sumisigaw sila kumbinsido na ito na ang wakas. Ngunit biglang lumitaw ang isang matandang lalaki armado ng machine gun at nagpaputok na tinabos ang isang malaking bilang ng mga zombie. Sinamantala ng grupo ang pagkakataong tumalon pababa mula sa kotse at nagmamadaling bumalik sa tent. Sandaling nanatili ang aktres upang pasalamatan ang matanda sa pagliligtas sa kanilang buhay at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Tumanggi siya humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na huli na para sa kanya nakagat siya sa binti at malapit ng lumingon. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa kanyang koponan at alagaan ang kanyang sarili. Maluhaluhang iniwan siya nito. Samantala nagawang maabot ni John ang kotse at pinaandar ito ngunit nakitang nakadikit ito sa lugar. Ang tunog ng makina ay kumukuha ng mga zombie at narito ang nakakagulat na bahagi maaari na nilang makita at marinig. Natarante si John at mabilis na tinakpan ng dyaryo ang mga bintana para hindi nila siya makita. Nang tuluyang umalis ang mga zombie bumalik siya sa tent at ipinaliwanag ang nangyari. Ang grupo ay nagtitipon upang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Nagpasya silang gamitin ang car lift ng garahe upang i-clear ang landas para makagalaw ang kanilang sasakyan. Bumalik ang aktres sa matanda hinihiling sa kanya na kunin ang atensyon ng mga zombie. Sumang-ayon siya pinaputok ang kanyang machine gun upang makagambala sa kanila habang nagmamadali ang dalawang kasamahan sa pag-andar ng elevator. Nagagawa nilang alisin sa daan ang nakaharang na sasakyan hanggang sa biglang tumunog ang alarma nito na umaakit sa kawan mula sa lahat ng panig. Nagpanik ang football player. Sa isang desperado duwag na paggalaw itinulak niya ang batang babae sa tabi niya sa lupa iniwan siya sa mga zombie habang tumatakbo siya pabalik sa tolda. Pinalibutan siya ng mga zombie. Napasigaw siya sa takot siguradong malapit na siyang mamatay. Ngunit nakita siya ng isa sa mga miyembro ng koponan at hindi makatayo. Itataya niya ang kanyang buhay para tulungan siya. Sa kasamaang palad pareho silang nakagat sa proseso. Napagtanto ng iba na malapit nang kumalat ang impeksyon sa kanilang mga katawan. Tinatali nila ang pares hanggang sa makapagpasya sila kung ano ang gagawin. Ang batang babae na umiiyak ay inakusahan ang manlalaro ng football na sanhi nito ngunit itinanggi niya ito na sinasabing ito ay isang aksidente na sinadya lamang niyang suportahan siya at kahit papaano ay naitulak siya ng hindi sinasadya. Napansin nilang tumatawa siya at nagtatanong kung bakit. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang kondisyon na nagpapatawa sa kanya kapag siya ay kinakabahan. Habang pinag-uusapan nila ang mga plano sa pagtakas may itinuturo ang aktres na kakaiba. Ang mga zombie ay may posibilidad na magtipon sa paligid ng matanda ngunit hindi kailanman umaatake sa kanya malamang dahil naramdaman nilang nahawaan siya at iniisip na isa siya sa kanila. Nagbibigay ito ng ideya sa boksingero. Bakit hindi ipadala ang dalawang nakagat na kasamahan sa koponan upang patakbuhin ang elevator? Tatalikod pa rin sila kaya walang mawawala. Napagkasunduan ang plano.
Matagumpay na pinaandar ng dalawang biktima ang elevator na nag-alis ng mas maraming sasakyan sa daanan. Nagpasya ang koponan na panatilihin silang buhay sa ngayon upang magamit ang kanilang tulong, ngunit itinatali ang kanilang mga kamay at bibigkasan sila kung sakaling bigla silang lumiko. Umalis sila sa tent at sumakay sa kotse. Sinimulan ito ni John, ngunit ang ingay ay muling nakakakuha ng mga zombie. Ang matanda ay nagbibigay ng cover fire gamit ang kanyang baril na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa garahe. Nakahinga sila ng maluwag, naglayas sila, ngunit ang matanda ay nanatili sa likuran, luha sa kanyang mga mata. Dahil sa ayaw niyang maging zombie, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ang koponan ay nagmamaneho sa buong gabi hanggang madaling araw. Sa kalaunan ay patungo sa pinakamalapit na nayon upang magpahinga, ngunit napansin nila na ang dalawang nakagat na kasamahan sa koponan ay nagsisimula ng magpakita ng mas advanced na mga sintomas. Nagpasya silang itago pa rin ang mga ito, umaasang makakahanap sila ng lunas. Tinutuya sila ng isang bully sa grupo na nagbabantang buksan ang bintana para masunog sila ng sikat ng araw. Tumalikod ang dalaga. Sa tingin mo ba vampira ako? Nagbabala siya na kapag lumiko siya ang una niyang kakagatan. Sa takot sinubukan niyang kumbansihin ang iba na itapon siya sa kotse, ngunit tumanggi ang iba pang grupo. Ang mga tensyon ay tumaas at nagpasya silang kailangan nila ng isang malinaw na pinuno na ang mga utos ay susundin ng lahat. Iminumungkahi ng aktres ang sundalo, matapang, disiplinado at bihasa sa paghawak ng mga krisis. Sumasang-ayon ang lahat, ngunit nang suriin nila ang kanilang mga supply, na pagtanto nilang ang kanilang pagkain at tubig ay malapit ng ubos. Pagkatapos ay nakita nila ang dalawang nag-crash na sasakyan sa unahan at nagpasya silang mag-imbestiga. Maingat na paglapit, nakita nila ang isang patay na babae sa isang kotse. At least parang patay na siya hanggang sa bigla na lang siyang naging zombie. Sa kabutihang palad, pinipigilan siya ng kanyang seatbelt. Ang tunay na sorpresa gayunpaman ay ang pagtuklas ng isang malaking stockpile ng pagkain, tubig at kahit na mga sariwang damit. Sa sobrang tuwa, nagpalit sila ng malinis na damit at sinimulang ikarga ang mga supply sa kanilang sasakyan. Ngunit habang nagtatrabaho sila, isang grupo ng mga zombie ang lumilitaw sa malayo, mabilis na nagsasara. Mabilis na nahati ang koponan. Pinaalis ng isa sa kanila ang sasakyan na puno ng supply na sinasabi sa iba na sumunod sa kanilang sariling sasakyan. Nagmamadali silang pumunta sa nayon, ngunit napag-alaman na ang mga lokal ay nagtayo ng barikada na tumatangging pumasok sa mga estranghero. Ang team ay nag-disguise sa dalawang nakagat na miyembro ng make-up para itago ang kanilang impeksyon. Dumating ang alkalde ng nayon at kumbinsido sa mga pagpapakita, pinapasok sila, nag-aalok sa kanila ng lokal na bulwagan upang manatili. Isang mesa na may maraming pagkain at ang koponan ay naantig sa kabutihang loob ng mga taga-nayon. Masayang kumakain silang lahat hanggang sa mapansin nila ang isang babae na umiiyak sa kanyang namatay na asawa. Hindi na nila ito iniisip at patuloy na kumakain, ngunit nakakarinig ang boksingero ng kakaibang ingay mula sa isang kabaong. Mabilis na iginiit ng alkalde na mula sa labas ang tunog. Gayunpaman, napansin ng sundalo na ang babae ay nagpapanggap lamang na umiiyak. Naghihinala, binalaan niya ang grupo na may mali, ngunit walang naniniwala sa kanya. Mukhang napakabait ng mga taga-nayon. Personal silang inihatid ng alkalde sa kanilang tinutulugan. Nagpapasalamat ang grupo, ngunit nag-aalala sila na ang dalawang nakagat ay maaaring lumiko sa gabi, kaya nilalayo nila ang kanilang distansya. Nang maglaon ng gabing iyon, nakita namin ang alkalde na nag-aabot ng pera sa babae na nagpapakitang magkasama silang nagtanghal ng eksenang umiiyak. Ang mas masahol pa, ang pagkain ay nilagyan ng gamot para patumbahin ang koponan. Kinaladkad ng alkalde ang dalawa sa kanila patungo sa isang abandonadong gusali, itinali sila at iniwan sila doon tumatawa. Nang magkamalay sila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakagapos sa isang madilim, nakakatakot na silid na puno ng mga bangkay, at sa kanilang kakilakilabot isang nakakadena matandang babaeng zombie. Nalaman natin sa isang pagbabalik tanaw na minsan siyang naging mabait at minamahal ng mayor. Matapos siyang makagat, hindi niya napigilan ang sarili na patayin siya sa paniniwalang may isang araw na may lunas. Sa halip, ikinulong siya nito at pinakanak ang dinadala ang kanyang mga pagkain. Minsan lalaki, minsan babae, minsan dalawang tao ng sabay. At ngayon ang mga miyembro ng koponan ang kanyang pinakahuling handog. Sa kasalukuyan na pagtanto ng koponan na sila ay kinidnap. Ang sundalo ay namamahala upang putulin ang kanyang mga lubid, pinalaya ang kanyang sarili at ang iba pang, ngunit natagpuan lamang ang pinto na nakalock mula sa labas.
Buti na lang at naiwan sa labas ng kwarto ang dalawang nakagat na teammates. Nang marinig ang mga tawag ng kanilang mga kaibigan, nagising sila kahit na ang virus ay kumalat pa sa kanilang mga katawan na ginagawang parang zombie ang kanilang mga galaw. Gayunpaman sa kung ano ang maaaring kanilang huling sandali bilang mga tao, nagpasya silang tulungan ang koponan na makatakas. May bukas na bintana sa likod ng zombie kaya nagpasya silang gamitin ito para makatakas. Ginulo ng football player ang zombie para makawala ang kasama niyang babae. Kinuha niya ang pagkakataon tahimik na lumipat sa likod ng zombie at matagumpay na umakyat sa bintana. Pagkatapos nito, kinuha ng manlalaro ng football ang isang malaking basket, inihampas ito sa ulo ng zombie at tumakbo patungo sa ligtas na lugar. Samantala, hinahanap pa ng dalawang nakagat na teammates ang susi ng nakakandadong kwarto para iligtas ang iba pang grupo, ngunit hindi nila ito makita. Napilitan silang gumamit ng malaking tabla na gawa sa kahoy para basagin ang kandado. Ang koponan ay nagmamadaling lumabas upang makita na ang dalawang nakagat ay nasa bingit na ng ganap na maging mga zombie. Sa mabigat na puso, iniwan nila sila at nagpatuloy sa paggalaw. Naglakad sila hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong pabrika. Nakahinga sila ng maluwag, akala nila sa wakas ay ligtas na sila, hanggang sa makarinig sila ng kakaibang ingay sa loob. Sa pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang malaking bilang ng mga zombie na nakulong sa mga kulungan. Mabilis nilang napagtanto na sila pala talaga ang mga nahawa ang taga-nayon na kinagat ng ina ng alkalde at ikinulong niya sila para hindi malaman ng sinuman. Biglang dumating ang mayor kasama ang kanyang mga tauhan, puno ng galit ang mukha. Nalaman namin na pumunta siya upang tingnan ang kanyang ina at tanggalin ang hole sa ibabaw ng kanyang ulo, ngunit kinagat siya nito sa kamay na nahawahan din siya. Ang tapat na anak na lalaki ngayon ay nag-alab sa galit sa grupo, sinisisi sila sa lahat ng nangyari sa kanya. Nagsimula siyang maghanap sa pabrika para sa kanila. Nagkalat ang grupo, bawat isa ay nagtatago sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, natagpuan ng alkalde ang aktres at nakuha ito. Tumanggi siyang ihayag ang mga lokasyon ng iba kaya nagpa siya itong gamitin siya bilang pain. Ikinulong niya siya sa loob ng hole na puno ng mga zombie, iniwan siyang sumigaw ng tulong at itinago ang susi sa kanyang opisina bago umalis sa pabrika. Nakiusap ang aktres sa kanyang mga kaibigan na iwan siya at iligtas ang kanilang mga sarili, ngunit tumanggi silang iwanan siya. Nagsimula silang magplano ng isang rescue na pagtantong kailangan nila ngayon ang tulong ng dalawang nakagat na kasamahan sa koponan na iniwan nila kanina. Noon lang ay muling sumama sa kanila ang dalawang kinidnap kanina, ipinaliwanag ang nangyari. Magkasama silang gumawa ng plano. Sisigaw ang aktres sa abot ng kanyang makakaya na iginuhit ang lahat ng mga zombie patungo sa kanya. Papasok si John sa opisina ng alkalde para kunin ang susi. Ang plano ay gumana. Nakuha ni John ang susi. Sa loob ng opisina, nakita rin niya ang isang remote-controlled na larwang kotse. Matalino niyang ikinabit ang susi dito at itinulak patungo sa kulungan ng aktres. Ngunit isang zombie ang nakabunggo sa laruan na natamba ang susi sa lupa. Ngayon ay kailangan ng isang tao na ihatid ito sa pamamagitan ng kamay. Iminungkahi ng boksingero ang paggamit ng human zombie trick. Kung walang nakagat, maaari nilang pairan ng dugo ng zombie ang kanilang mga sarili upang matakpan ang kanilang amoy. Sa ganoong paraan, maaari silang lumipat sa gitna ng kawan nang hindi inaatake. Nagustuhan ng lahat ang ideya, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na subukan. Nagpasya silang ayusin ito sa isang laro ng bato papel gunting. Ang natalo ay ang dayuhang lalaki. Tatakpan kita. Same cover na binigay ko dun sa girl, inaasar nila. Pumunta siya sa isang patay na zombie, pinahiran ang kanyang damit ng dugo nito hanggang sa maamoy niya ang pagkabulok, at pagkatapos na may nanginginig na mga hakbang, lumakad sa kaig. Ang plano ay gumana. Hindi siya pinansin ng mga zombie. Ngunit alam niyang may 1 minuto lang siya bago natuyo ang dugo at nabuga ang kanyang saplot. Itinulak niya ang kanyang daan sa karamihan, natagpuan ang susi at inihatid ito sa aktres. Ngunit nang mag-expire ang minuto, nahuli ng mga zombie ang kanyang pabango. Pinalibutan siya ng mga ito at kinagat ang kanyang leeg. Nagmamadaling iligtas siya ng sundalo, kinaladkad siya at nilock ang pinto sa likod nila. Malalim ang kagat. Hindi nagtagal ay lumingon siya. Kailangan ng grupo ng isa pang distraction para mapalaya ang aktres. Buti na lang at saktong dumating ang dalawang nakagat na teammates kanina. Mabagal ang paggalaw na nagpapakita ng mga palatandaan na ang virus ay halos ganap na sa kanilang mga sistema, sumang-ayon silang tumulong.
tiwala na hindi sila aatakehin ng mga zombie, lumakad sila sa kawan na abot ang aktres at pinalaya siya mula sa hola. Pinalibutan siya ng mga ito upang protektahan ang kanyang pabango mula sa mga zombie, ngunit dahil nakatali ang lubid sa hola sa magkabilang gilid, kailangang palitan siya ng isang tao sa parehong posisyon upang mapanatili itong secure. Nagboluntaryo ang sundalo umakyat upang hawakan ang lubad. Ang koponan ay naantig sa kanyang katapangan, sumasang-ayon na siya ang tunay na pinakamahusay na pagpipilian para sa kanilang pinuno. Natakot sila para sa kanya, iniisip na maaaring mapunit siya, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa militar tulad ng isang ninja, umakyat sa lubid at hinayla ang kanyang sarili upang ligtas. Samantala nahuli ng alkalde ang dalawang nakagat na naglagay ng mga zombie sa kanila. Sa kaguluhan nakatakas ang grupo sakay ng sasakyan kasama ang isang misteryosong lalaki na namagitan. Dinala niya sila sa kanyang hideout, tinitiyak na ligtas ito. Napansin nila ang mga bitag at metal na mga hadlang sa paligid ng lugar, mga mapanlikhang depensa upang mapabagal ang mga zombie at gumawa ng ingay kung sinubukan nilang pumasok. Sa loob isiniwalat niya na siya ay isang mamamahayag sa isang lihim na misyon sa nayon. Ipinaliwanag niya na ang ina ng alkalde ay nahawahan sa loob ng 2 linggo, kaya siya ang pinagmulan ng pagsiklab. Napansin din ng mamamahayag ang mabilis na pag-unlad ng impeksyon ng dayuhang lalaki. Binusal nila siya para hindi siya makagat, itinali sa isang kama at ikinulong sa isang silid. Sinimulan ng mamamahayag ang pagtuturo sa grupo ng mga taktika sa kaligtasan ng zombie na ipinapakita sa kanila ang kanyang pananaliksik at mga bitag. Nagpakita pa siya ng paraan ng pagtakas, nagtago sa loob ng malalaking metal barrel para makagalaw sila sa mga zombie nang hindi inaatake. Ibinunyag din niya ang isang kakaibang sandata na naimbento niya, isang aparatong parang shotgun na nagpaputok ng mga hilaw na patatas bilang mga bala. Ang grupo ay nagpractice ng pagbaril kung saan ang boksingero ang pinakatumpak. Ang iba naman na hindi gaanong interesado sa pagsasanay ay nakatuon sa pagkain at pag-inom, lalo na ang 2 kagat na miyembro na halos lahat ng natitirang pagkain ay nilamon. Ang mamamahayag ay naglabas ng protina na naging mga uod at mga insekto. Ang grupo ay naiinis, ngunit ang sundalo na nakasanayan ng kumain ng kahit ano mula sa kanyang mga araw ng hukbo ay naghukay. Ang iba ay nag-aatubili na sumunod. Nang maglaon, napansin ng boksingero ang dayuhang lalaki na may pulikat at kakaibang paggalaw. Nang dinalhan siya ng isang teammate ng pagkain, hindi siya tumugon. Siya ay namatay. Tinakpan nila ang kanyang mukha at nagluksa, kaya lang bigla siyang sumunggab sa kanila, ganap na lumingon. Napagtanto nila na ang pagbabago ay nangyayari kaagad pagkatapos ng kamatayan. Sa takot sa panganib na isama siya, iminungkahi ng manlalaro ng football na iwan siya sa mamamahayag na maaaring makahanap ng lunas. Pumayag naman sila. Di nagtagal, sinabi sa kanila ng mamamahayag na nakipag-ugnayan siya sa pulisya na nagsabing may mga bangka na nagdadala ng mga tao sa isang ligtas na lugar. Aalis ang pinakamalapit na bangka sa loob ng 2 oras. Nag-armas sila at umalis, ngunit huli na silang dumating. Naglalayag na ang bangka. Tumawag sila at kumaway, ngunit wala itong silbi. Tiniyak ng mamamahayag sa kanila na may darating pang bangka sa loob ng 5 oras. Hindi sigurado kung saan maghihintay, nakita nila ang isang malapit na kamalig at nagpas siyang magtago doon hanggang umaga. At kaya pumasok na sila sa loob. Nagawa nilang maabot ang amusement park at kumbinsido sa ideya, pumunta sila sa Ferris wheel. Binuksan nila ang kuryente para sakyan nila, pero katangahan pala. Sa sandaling ginawa nila lumiwanag ang buong parke at lahat ng rides ay naka-on. Ang ingay at mga ilaw ay umakit ng napakalaking bilang ng mga zombie na nagsimulang lumipat patungo sa kanila. Ang masaklap pa na diskubre nilang may nagtatago sa loob ng parke at ngayon dahil sa kanila nanganganib ang kanilang buhay. Nakonsensya, nagpa siya silang tumulong gamit ang mga armas na kinuha nila sa bahay ng mamamahayag. Nahati sila sa 3 rescue team. Natagpuan ng unang team ang isang batang babae na nakulong sa bumper car ride, ngunit hindi nila ito maabot dahil ang lupa ay makinis at hindi matatag. Sumakay ang manlalaro ng football sa isa sa mga kotse at nagsimulang magmaneho nito ng dahan-dahan patungo sa kanya, sinusubukang huwag alertuhan ang mga zombie. Naging maayos ang plano hanggang sa aksidenteng nabangga niya ang isa pang sasakyan. Ang malakas na kalabog ay gumising sa lahat ng mga zombie sa malapit. Mabilis na kumilos ang kanyang teammate, gumawa ng ingay para maalis ang atensyon ng mga zombie. Sinamantala ng manlalaro ng football ang pagkakataon, pinalaya ang nakulong na batang babae at lahat sila ay nakatakas mula sa pagsakay. Ang pangalawang koponan ay si John at ang aktres.
Nakita nila ang isang pamilya na nakulong sa loob ng spinning cup ride at nagpasyang iligtas sila. Gumapang sila patungo dito, nakapasok sa loob at pinalaya ang pamilya. Ngunit sa kanilang pag-alis na pagtanto nilang nahulog ang tangke ng oxygen ng batang babae sa loob ng biyahe. Wala silang choice kundi bumalik para dito. Doon sila napansin ng mga zombie at sinugod sila sa loob, pinalibutan sila. Binalot sila ng takot. Akala nila ito na ang katapusan. Pero biglang may lumabas na ride operator. Buhay pa siya. Nang makita ang kanilang suliranin, sinimulan niya ang pagsakay, pinaikot ito ng mabilis upang ilayo ang mga zombie. Ito ay gumana. Hinablot ng aktres ang tangke ng oxygen at lahat sila ay ligtas na nakatakas, ibinalik ito sa dalaga. Ang ikatlong pangkat ay ang sundalo at ang boksingero. Nakasalubong nila ang isang binata na nakiusap sa kanila na iligtas ang kanyang kasintahan. Siya ay nakulong sa carousel na papaligiran ng isang pulutong ng mga zombie. Buti na lang at nasa boksingero pa ang potato gun weapon mula sa bahay ng mamamahayag. Inihanda niya itong gamitin, ngunit ang patuloy na pagmamadali ng kasintahang babae ay nagpakaba sa kanya, dahilan para hindi siya makashoot ng ilang beses. 10 rounds na lang ang natitira niya. Sinabi niya sa kanya na hayaan siyang tumutok, inipon ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang magpaputok ng tumpak. Siya pinamamahalaang upang kumuha ng isang malaking bilang ng mga zombies pag-clear ng isang landas. Ang kasintahang babae ay tumakbo papasok, iniligtas ang kanyang kasintahan at tumakas. Ngunit maya-maya lang ay nagkamalay ang mga zombie at pinalibutan ang sundalo at ang boksingero. Sa pilitang umatras, tumakbo sila sa lugar ng trampolan. Patuloy silang tumatalbog mula sa banig patungo sa banig, habang ang mga zombie na hindi makatalon ay patuloy na nahuhulog sa lupa. Sinamantala ang pagkakataon, ang mag-asawa ay dumulas sa isang slide at nakatakas sa oras. Samantala pakiramdam ng dalawang nakagat na teammates ay wala silang silbi, hindi sila nakakatulong. Sa kagustuhang gumawa ng makabuluhang bagay bago lumiko, gumamit sila ng sipol upang makagawa ng malakas na ingay. Ang mga zombie ay dumagsa patungo sa kanila at hinikayat nila ang kawan sa isang higanteng biyahe. Sa sandaling nasa loob na ang karamihan sa kanila, pinaandar nila ang pagsakay na trap at pinatay ang isang malaking bilang ng sabay-sabay. May 3 oras na natitira bago dumating ang bangka. Ang grupo ay tumungo sa Ferris wheel. Nakilala nila ang nakaligtas na ride operator at nangakong isasama siya pagdating ng bangka. Hiniling nila sa kanya na simulan ang biyahe at panatilihin silang nakalock sa loob ng 3 oras, pagkatapos ay palabasin sila. Pumayag siya, pinapasok sila sa loob ng mga sasakyan. Nadama nila na ligtas sila, iniisip na walang maaaring magkamali. Pero narinig nila ang sigaw ng operator. Inatake siya ng mga zombie, agad siyang pinatay. Pumasok ang gulat. Walang naiwang magpapabaya sa kanila. Nakastock sila sa hangin. Mabuti na lang at nasa lupa pa rin ang dalawang nakagat na miyembro. Ang grupo ay sumigaw sa kanila sa pamamagitan ng walkie-talkie na sinasabi sa kanila na sila lamang ang kanilang pag-asa. Ngunit sa ngayon ang virus ay ganap na kumalat sa kanilang mga katawan. Nagsimulang lumitaw ang mga sintomas ng pagbabago. Sila ay nauuhaw ng hihina at kalaunan ay nahimatay. Bumalik sa kasalukuyang timeline, bumalik tayo sa pambungad na eksena ng serye. Ang bawat tao ay nagsimulang magsabi ng isang hiling na kanilang matutupad kung sila ay nakalabas na buhay. Biglang nagkamalay ang dalawang nakagat. Pero laking gulat ng grupo na bulag sila. Tinansya ng mamamahayag na mayroon silang halos 1 oras bago ganap na lumiko. Pumunta sila sa Ferris wheel controls para palayain ang grupo. Ngunit nagpa siya ang infected na batang babae na maghiganti sa manlalaro ng football dahil sa pagtutulak sa kanya sa garahe na humantong sa kanyang pagkagat. Sabi niya, bubuksan ko ang mga pinto para sa lahat maliban sa iyo. Ikukulong kita dito hanggang ako mismo ang kumagat sa'yo. Nagpanik siya, nagtago sa ilalim ng upuan at nagtalukbong para hindi siya makita. Tumayo siya sa mga kontrol, tumanggi na buksan ang mga ito hanggang sa ang aktres, sa takot na makaligtaan nila ang bangka, ay isiniwalat ang numero ng kanyang sasakyan. Tuwang-tuwa itinigil ng infected na babae ang kotse, tumatawa ng kinakabahan at binuksan ito. Binuksan ng isa pa nilang nakagat na kaibigan ang natitirang mga sasakyan na ligtas ang lahat. Sinabi niya sa kanila na tumakbo bago siya lumiko, pagkatapos ay nagkulong sa loob ng isa sa mga kotse. Mabilis na kumalat ang virus at nag-transform siya sa isang zombie. Ang infected na babae ay lumingon din at agad na kinagat ang manlalaro ng football. Nakatakas ang grupo sa amusement park.
5 nakaligtas na lamang ang natira at nakarating sa daungan. Ngunit ang bangka ay nakaalis na bagaman nakikita pa rin sa malapit. Sumigaw sila sa kapitan nakikiusap na bumalik siya ngunit hindi niya sila pinansin at nagpatuloy. Sa takot na tumalon sa nagyayelong tubig naghanap sila ng ibang paraan. Nakahanap ng grappling hook ang sundalo at buong lakas niyang inihagis ito na nagawang sagabal ang bangka. Nakatayo sa isang bar aisles hinailan niya ang sarili kasunod si John pagkatapos ay ang aktres. Sumunod ay isang babaeng sobra sa timbang na nadulas at nahulog sa tubig. Bumalik ang sundalo upang tulungan siya ngunit nagsimulang bumuhos ang mga zombie sa daungan. Napagtantong wala na sila sa oras sinabi niya sa iba na sumakay sa bar aisles nang wala siya. Ang kapitan nang marinig ang kanilang mga sigaw ay nakita sila at pinutol ang lubid na iniwan silang napadpad sa gitna ng dagat. Muli itinaya ng sundalo ang kanyang buhay sumisid upang itulak ang bar aisles pabalik sa pampang bago siya mapatay ng nagyayelong tubig. Nais ng kapitan na itapon si John at ang aktres sa kanyang bangka ngunit nakiusap sila sa kanya na ipinaliwanag ang banta ng zombie. Nanunuya ang kapitan sinabing kalalabas lang niya sa pangingisda. Walang zombie kahit saan. Napagtanto nila sa pagkabigla na hindi ito ang rescue boat na sinabi sa kanila ng mamamahayag ngunit walang pagpipilian kundi ang manatili sa kanya. Samantala ang mga zombie ay pumasok sa mga port gate na nahuli ang kanilang mga kaibigan sa dalampasigan. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa isang napakalaking bus ang umarero sa kawan na durog sa lahat ng dinadaanan nito. Sinamantala ng grupo ang sandali sumakay sa bus at nakahanap ng malaking bilang ng mga nakaligtas sa loob. Ang driver ay nagsiwalat na siya ay nagtrabaho para sa mamamahayag at ito ang bangka na binanggit ng mamamahayag. Pagkatapos sa kanilang pagtataka pinaandar niya ang bus sa tubig. Inakala nila na sila ay nalunod ngunit ang bus ay binago upang maglakbay sa ilalim ng tubig. Dinala sila nito ng malayo sa dalampasigan at inanod sa kanila ang kaganhawahan. Sa wakas ay nakatulog sila ng mapayapa sa paniniwalang tapos na ang bangungot. Ngunit pagkatapos ay dumating ang katotohanan. Ang virus ay kumalat sa lahat ng dako hindi lamang sa Korea kundi sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol. Makalipas ang 1 linggo nagpataw ang gobyerno ng kabuoang lockdown sa Seoul. Ang sinumang papasok sa lungsod ay kailangang sumailalim sa pagsusuri upang matiyak na hindi sila nahawaan. Isang malaking truck na patungo sa Jeju Island ang huminto sa isang checkpoint. Binuksan ng opisyal ang ball at nalampasan ang isang bagong grupo ng mga nakaligtas. Ito ang magiging mga bayani ng susunod na kabanata sa paglaban upang makatakas sa pahayag ng zombie. Sinabi sa kanila ng opisyal na kailangan nilang manatili sa coastal quarantine sa loob ng 3 araw pagkatapos ay maaari silang makapasok sa lungsod ng normal. Dinala niya sila sa pasilidad kung saan isinagawa ang mga pagsusuri upang matiyak na walang nakagat o nagpakita ng mga sintomas. Sumunod sila at pagpasok nila napansin nilang maraming ulo sa loob. Ang lugar ay talagang isang kanlungan para sa mga nakaligtas. Ang mga doktor ay nagsimulang magpatakbo ng mga medikal na pagsusuri upang kumpirmahin na walang sino man ang nahawahan. Pagkatapos ang mga bagong dating ay ipinadala sa isang tunnel para sa ganap na pagdecontamination ng viral. Sa paglitaw mula dito nakita nila ang maraming iba pang mga nakaligtas nakaka-relax at nag-e-enjoy sa kanilang sarili. Ang mga pag-uusap ay nagsiwalat na ang buhay dito ay ligtas at medyo komportable. Ang bawat miyembro ng bagong grupo ay nagrehistro ng kanilang mga pangalan upang mailaan ang kanilang mga rasyon sa pagkain. Dumating ang shelter supervisor upang makipag-usap sa kanila ipinaliwanag ang mga patakaran at tinitiyak na ligtas ang kampo. Pagkatapos ay dinala niya sila sa sleeping quarters kung saan nakita nila ang mga taong hiwalay na sa pamilya at mga kaibigan balisa dahil hindi nila alam kung buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay o naging zombie na. Sinubukan silang aliwin ng bagong grupo ngunit biglang isang lalaki ang nagsimulang gumalaw ng kakaiba halos parang zombie. Lumaganap ang takot. Napaatras ang lahat sa pag-aakalang nahawaan siya. Pero lasing lang pala siya at wala sa tamang pag-iisip. Mabilis na dumating ang mga gwardya at pinigilan siya upang maiwasan ang karagdagang gulo. Naputol ang tensyon at nagtawanan ang mga tao sa hindi pagkakaunawaan. Maya-maya tumungo sila sa dining area para lang makasalubong nila si John at ang aktres mula sa barko. Ang reunion ay isang shock at isang kagalakan. Natutuwa silang makitang buhay ang isa't isa. Tinanong nila kung paano nakatakas si John at ang aktres sa mga zombie at nakarating dito.
Bumalik sa isipan ni John ang isang linggong nakalipas. Nakasakay na sila sa barko, hindi sigurado kung saan ito patungo. Sa kabutihang palad pinigilan sila ng mga pulis sinuri kung may impeksyon at sinamahan sila sa kanlungan. Nang makitang nasa loob nito ang lahat ng kailangan nila at ligtas, nagpasya silang manatili. Sa kasalukuyan lahat sila ay nagtanghalian. Naroon ang isang sikat na chef na nagpapakita ng kanyang galing sa pagluluto at namimigay ng mga pagkain. Habang sabay silang kumakain, nagyabang si John sa mga kaibigan niya, wala ka pang ang nakikitang zombie. Pinapakain ko sila noon, ng patatas. Naniniwala ka dyan? Kami ay isang malaking grupo minsan, ngunit karamihan sa amin ay namatay. 5 na lang kaming natitira. Habang nakikipag-usap, napansin ni John ang isang kakaibang hitsura ng gwardya at tinawag siya na iniisip na siya ay may sakit. Hindi siya pinansin ng guard. Natagpuan ito ni John na kakaiba, ngunit hindi niya idiniin ang bagay na iyon. Biglang pumasok ang commander ng hukbo, humihingi ng mga boluntaryo para sa mga simpleng misyon. Ang lahat ay nagkunwaring may sakit upang maiwasan ang pagpunta, ngunit ang aktres at si John ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumama. Samantala isang truck na puno ng mga bagong dating ay paparating, ngunit sa loob isang lalaki ang nagsimulang magpakita ng mga sintomas. At pagkatapos ay dumating ang kinatatakutan na sandali. Naging zombie siya, inaatake at kinakagat ang iba, na hawahan sila. Nakarating ang truck sa kanlungan at binuksan ng opisyal ang mga pinto at dinapuan lamang sila ng isang ganap na nakatalikod na kawan. Kinagat nila siya, pagkatapos ay sumulong patungo sa kanlungan. Nakita sila ng aktres at nataranta, tumawag ng tulong. Sinubukan ng mga tao na harangin ang mga pintuan, ngunit ang mga zombie ay napakarami at nakapasok, ang kaguluhan ay sumabog sa lahat ng dako. Isang gwardya ang sumugod sa isang mataas na lugar, nagsisindi ng sulo para balaan ang iba. Para sa marami sa loob, ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng mga zombie. Dahil sa takot ay naging clumsy sila. Pinagtulakan nila ang isa't isa, sinusubukang makapasok sa loob ng mga gusali. Sa kaguluhan nagkahiwalay ang aktres, muntik nang mapatay, ngunit sakto namang dumating ang sundalo at ang boksingero, hinayla siya sa ligtas na lugar. Binawahan ng mga zombie ang kanlungan, pinatay ang mga gwardya at kinagat ang marami, pinaikot sila sa loob ng ilang minuto. Ang mga bagong nakaligtas ay nagtago sa ilalim ng mga mesa, desperado na mag-isip ng isang plano. Napansin nila na ang mga bagong naka-zombie ay gumagalaw ng mabagal at nagpasyang samantalahin ito. Ang plano: takpan ang mga zombie ng mga kumot at itali sila. Nagtrabaho ito noong una hanggang sa maubos ang mga kumot. 5 zombie ang nanatiling nakawala. Sinugod sila ng isang, ngunit may naghagis ng tolda sa ibabaw nito na natrap ito. Gayunpaman hindi nila alam kung paano haharapin ang natitira. Wala silang karanasan sa pakikipaglaban sa mga zombie. Habang sumusulong ang mga zombie, tila tiyak ang kanilang kapahamakan. Hanggang sa pumasok ang chef. Siya ay napakalaki, matipuno at walang takot, nakikipagbuno sa mga zombie para sumuko at ikinulong sila sa tolda. Nagdiwang ang grupo. Walang nakagat. Sa ibang lugar ang sundalo at ang matandang pangkat ay tumatakas sa mga lagusan. Hindi na sila makabalik dahil sa kaig. Nakarating sila sa isang dead end na may ilog na nakaharang sa daan. Sa mabilis na pag-iisip, nakita nila ang isang nahulog na puno na maaaring magsilbing tulay. Nauna ang sundalo, tinali ang isang lubid sa istruktura sa itaas, pagkatapos ay tumawid. Sumunod naman ang iba. Ngunit habang ginagawa nila, nakarating ang mga zombie sa tabing ilog. Ang grupo ay sabay na tumawid, ang puno ay lumulutang sa ilalim ng kanilang bigat. Sa huling sandali, hinayla sila ng sundalo gamit ang lubid na nagligtas sa kanila. Ilang oras silang naglakbay hanggang sa marating nila ang bukas na plaza patungo sa tarangkahan ng silungan. Ang mga zombie ay nasa lahat ng dako. Ang mga bagong nakaligtas ay natarante, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit tiniyak sila ng lumang koponan. Sanay na sila sa panganib. Tahimik silang gumalaw upang maiwasan ang ingay, ngunit nahuli ng mga zombie ang kanilang pabango at humabol. Ang grupo ay umakyat sa matataas na crates, ngunit hindi nagtagal ay napalibutan sila. Nang makita ang isang cargo net, tumalon ang sundalo mula sa crate hanggang sa maabot niya ito. Sumunod naman ang iba umakyat. Akala nila ay ligtas na sila hanggang sa makakita sila ng mga zombie na nakakapit na sa lambat. Ang isa ay biglang sumulpat mula sa itaas na ikinagulat ng boksingero, kaya nadulas siya, halos mahulog sa kanyang kamatayan. Nahuli siya ng sundalo sa huling segundo, hinayla siya pabalik sa ligtas na lugar.
Samantala sa loob ng kanlungan sinubukang makatakas sa bubong ng mga naipit pa rin. Ngunit hinabol sila ng mga nakagat na gwardya sa hagdan. Dahil wala nang matatakbuhan naghanap sila ng mga taguan at nakakita ng malalaking locker. Nahanap ng isang tao ang mga susi pumasok sa loob ng locker at isinara ang pinto. Dumaan ang mga zombie hindi ito mabuksan. Ang natitira ay kinopya ang ideya nagtatago sa loob ng iba pang mga locker. Ngunit hindi sapat para sa lahat. Kailangang isakripisyo ng isang tao ang kanilang sarili. Isang batang babae mula sa kanilang grupo ang nagmungkahi ng isang mapanganib na plano. I-lock ang mga zombie mismo sa mga walang laman na locker. Mapanganib ngunit pumayag ang grupo. Isa-isa nilang naakit ang mga zombie na trap sila. Nang tila malapit na ang tagumpay dumating ang isang sariwang alon ng mga zombie na nagpapahirap dito. Dahil sa lakas ng loob nahuli silang dalawa ng sabay-sabay. Ang lakas ng chef ay mahalaga. Kaya niyang talunin at itali ang mga zombie ng mag-isa. Sa wakas lahat ng mga zombie ay nakalock at walang nakagat. Bumalik kasama ang lumang koponan umakyat sila sa bubong bumasag sa isang bintana at muling nakipagkita sa iba. Sa pagtutulungan naghagis sila ng mga usok na granada upang takpan ang kanilang pabango pagkatapos ay tumakbo para dito tumakas sa kanlungan. Nakarating sila sa isang ligtas na restaurant at nagpasyang manatili doon sa ngayon. Nag-iingat pa rin ang bagong grupo. Hindi sila lubos na nagtiwala sa mga lumang nakaligtas ngunit walang pagpipilian kundi manatili sa kanila. Ang lumang koponan ay may karanasan at ang kaligtasan ay nasa bilang. Habang nagkukwento sila ipinaliwanag ng boksingero kung paano sila galing sa bus na hindi lang bus kundi isang modified amphibious vehicle na tumawid sa dagat patungo sa islang ito. Nang malaman nila ang tungkol sa truck na puno ng zombie na patungo sa kanlungan sinubukan nilang bigyan ng babala ang mga nakaligtas ngunit huli na ang pagdating. Humanga sa kanilang katapangan nagsimulang magtiwala sa kanila ang mga bagong dating. Nag-alok ang chef na magluto para sa kanila muli na naghahanda ng pinakamasarap na burger na natikman nila. Sabay silang kumain nagtatawanan at nagsasaya sa pagkain. At kahit na malapit na ang katapusan ng mundo sa sandaling iyon sila ay tila isang pamilya. Binuksan nila ang radyo umaasang makarinig ng anumang balita tungkol sa sitwasyon ng zombie. Sa kanilang pagkabigla iniulat ng announcer na ang mismong isla na kanilang kinaroroonan ay nalampasan ang virus ay kumalat dito tulad ng sa Seoul at ang lugar ay dinagsa na ngayon ng mga zombie. Nalaman din nila na ang militar ay nagpapadala ng mga rescue helicopter para sa sinumang nakaligtas na nag-aanunsyo ng mga coordinate kung saan lalapag ang sasakyang panghimpapawid. Ito ang tanging pag-asa nilang makaalis. Mabilis silang sumakay ng mga motorsiklo na naghabulan upang makarating sa tamang oras. Ang pinakamabilis na ruta ay sa kagubatan ngunit ito ay gumagapang kasama ng mga sundalong hukbo na lahat ay naging mga zombie. Walang humpay silang hinabol ng mga undead ngunit hindi na sila nakahabol. Sa wakas ay narating na nila ang tagpuan at nakita ang helicopter. Kumaway sila ng galit at nakita sila ng piloto na bumababa sa lupa. Dumaan ang ginhawa sa kanila akala nila sila ay naligtas. Ngunit nang sinubukan nilang sumakay tumanggi ang piloto ipinaliwanag na walang laman ang tangke ng gasolina ang tanging paraan upang makaalis ay kung nakakita sila ng gasolina. Bagamat nabigo wala silang pagpipilian kundi ang maghanap. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang gasolinahan na medyo malayo at nagtulungan upang maibalik ang gasolina sa helicopter na nagtitiis sa pagod at nagliliyab na araw. Sa wakas na puno nila ang tangke. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang problema. Natuklasan ng boksingero na ang helicopter ay napakaliit upang dalhin ng lahat ngunit itinago niya ito sa kanyang sarili upang walang magpanik. Nang dumating ang oras lahat sila ay nagmamadaling sumakay. Sa kabila ng maraming tao nagawa nilang makapasok sa loob isinara ang mga pinto at ang makina ay umalangaw-ngaw sa buhay. Umalis ang helicopter at napuno ng kagalakan ang cabin. Ngunit ang sandali ay hindi tumagal. Isang alarma ang tumunog at muling lumapag ang piloto. Ang helicopter ay sobra sa timbang. Hindi bababa sa 3 tao ang kailangang manatili. Upang maging patas nagpasya silang pumili sa pamamagitan ng paglalaro ng rock paper gunting. Ang oras ay tumatakbo out. Nagboluntaryo ang chef na manatili. Ang kanyang malaking katawan ay umabot ng labis na timbang at sinabi niyang siya ay sapat na malakas upang labanan ang mga zombie. Kailangan nila ngayon ng isa pang boluntaryo. Buong tapang na humakbang ang dalagang sobra sa timbang. Ang koponan ay naantig sa kanilang sakripisyo nagpasalamat sa kanila at nangakong babalik para sa kanila.
Sa pag-alis ng helicopter ang ingay at alarma ay umakit ng napakalaking kaig. Dumadagandong ang mga zombie sa chef at sa babae. Nagnganga ang mga ngipin ng chef. Kakalabanin niya silang mag-isa. Lumipad ang helicopter sa isang seaside resort. Nauna ang sundalo sa pag-scout at nakitang ligtas ang lugar. Sa dalampasigan nakita nila ang isang grupo ng mga zombie na mabagal at mahinahong gumagalaw. Biro ng boses ng tagapagsalaysay bakit napakagalang. Explaining they were beachgoers na nakatalikod lang tulala pa rin at nag-aayos. Pumasok ang team sa resort at natulala. Sa loob nagpi-party ang mga tao na parang hindi nangyayari ang apocalypse. Tumugtog ang musika, dumaloy ang mga inumin at nagsayaw ang mga bisita sa pool. Tumanggi ang mga nakaligtas na sumali na nananatiling alerto kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Pagkatapos ay nakita nila ang isang sikat na mga awit na gumaganap ng live. Hindi makatiis dumalo sila sa konsyerto ni Namnam ang kanyang magandang boses. Ngunit sa kalapit na malaking screen bigla nilang nakita ang footage ng football player na naiwan nila sa amusement park. Laking gulat nila nalaman nilang buhay pa siya. Akala nila siya ay nakagat at nakatalikod. Hinarap siya ng mga ito, hinubad ang kanyang salaming pang-araw para makita ang kakaibang mga mata at bakas ng kagat sa kanyang leeg. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya lumingon. Pagkatapos makagat walang nangyari. Simula noon lumakad siya sa gitna ng mga zombie nang hindi inaatake. Kahit na nag-iingat nakinig sila. Hanggang sa pumasok ang aktres at nanlamig ito nang makita siya. Lumapit siya para batiin siya ngunit naalala niya kung paano niya ipinagkanulo ang lokasyon niya sa babaeng zombie sa likod ng amusement park. Nagdilim ang mukha niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Ang iba ay natigilan handang makialam ngunit binitiwan niya ito ng isang ngisi na sinasabing siya ay nagbibiro lamang. Ang sundalo na kainahinala ay nagpasya na bantayan siya. Binuksan nila ang TV at nagulat sila nang makitang buhay ang chef na lumabas sa isang programa kung saan inilarawan niya ang pakikipaglaban sa mga zombie sa isla. Pagkatapos ay lumitaw ang isang siyentipiko sa screen na nagpapaliwanag na may mga bihirang kaso kung saan hindi lumingon ang mga nakagat na tao. Ang pag-aaral sa kanila ay maaaring humantong sa isang lunas para sa zombie virus. Nag-alok ang siyentiste ng $50 milyon na pabuya para sa sinumang makapagdadala ng gayong tao. Napagtanto ng lahat na ang bihirang kaso ay ang manlalaro ng football. Ang kanilang mga mata ay lumingon sa kanya at naramdaman niya ang kanilang mga intensyon. Sa takot na siya ay ibigay para sa mga eksperimento siya ay nagdahilan na pumunta sa banyo na nagbabalak na tumakas. Sumunod ang grupo para magbantay. Magkasama silang naupo nagbabalak na kumbansihin siya na sumuko para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pagbalik niya sinabi nila sa kanya na hindi pera ang kanilang layunin. Nais nilang iligtas ang mundo. Pumayag siyang isuko ang sarili ngunit nagpumilit na mag-isa. Ang sundalo ay hindi nagtiwala sa kanya at iginiit na lahat sila ay magkakasama sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa kanya. Nagkukunwaring sumang-ayon hinayaan sila ng manlalaro ng football na mag-abala tungkol sa kanya, pinapakain siya at tinatrato siyang mabuti lahat habang binabalak ang kanyang pagtakas. Sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataon tumakbo siya. Hinabol nila siya sa mga kalye na tuklasan na siya ay hindi natural na mabilis, isang side effect ng pagiging kalahating zombie kalahating tao. Ang habulan ay humantong sa bulwagan ng konsyerto kung saan natuklasan nilang lumingon ang buong audience. Nalaman nila na ang isang tao mula sa party ay nagdala ng isang friendly na beach zombie para sa libangan ngunit ito ay nakagat sa kanya sa isang pool stunt na nahawahan ang tubig. Lahat ng lumangoy ay nahawa. Ginamit ng manlalaro ng football ang kaguluhang ito para magtago sa mga zombie, alam niyang hindi siya aatake. Ang grupo ay nanatili sa kanilang distansya nanunood hanggang sa makalabas siya sa likod ng pinto. Sumunod sila. Ang pagtugis ay tumagal sa mga kalye hanggang sa siya ay tumakbo sa pangunahing hotel. Sa takot na ang lugar ay puno ng mga zombie, nahati sila sa mga search team, bawat isa ay naggalugad ng iba't ibang silid. Pumasok ang aktres sa isang kwarto na may kasama only to find it full of zombies. Nilock nila ang pinto at tumakas ang kanyang kasama ay tumalon sa isa sa hagdan at nagkulong sa bubong. Ang boksingero ay pumasok sa isa pang silid kasama ang isang lalaki na mabilis na iniwan siya nang makita ang mga zombie. Tumatakas din sa bubong. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mag-isa ngunit wala siyang nakita. Isang zombie lang ang papalapit, pinipilit siyang lumabas. Pagkatapos ay narinig nila ang manlalaro ng football na tumatawa, tinutuya silang sumuko dahil hindi nila siya mahuhuli.
Pumasok si John sa hotel kasama ang isang babae ngunit natarante ito at tumakbo na iwan siyang mag-isa. Sinundan niya ang pagtawa sa isang silid ngunit ito ay walang laman. Ang manlalaro ay lumilipat sa pagitan ng mga silid upang lituhin sila. Sumama ang boksingero kay John at sa wakas ay natagpuan nila siya gamit ang isang zombie bilang isang kalasag. Tinulak niya ang zombie papunta sa kanila at tumakbo. Natigilan si John, akala niya tapos na. Ngunit nilabanan ng boksingero ang zombie at ipinagpatuloy ang paghabol. Sa wakas ay nahuli nila siya. Samantala nakarating ang mga zombie sa bubong kung saan naroon ang nagtatagong grupo. Hindi sanay sa pakikitungo sa kanila na natili silang tahimik, umaasang mananatiling hindi napapansin. Tapos may nabasag na bumbilya. Sigaw ng aktres, iginuhit ang mga zombie. Itinumba siya at kinagat nila. Ang iba ay tumakbo na wasak. Sa pakikipagkita sa boksingero at John, nalaman nila ang nangyari. Gusto nilang bumalik para sa kanya ngunit huli na ang lahat. Wala na siya. Sinisi nila ang manlalaro ng football sa lahat. Pinilit siyang isakay sa isang sasakyan, nagpasya silang ibigay siya sa gobyerno para sa pagsusuri. Sa pagmamaneho, tahimik na nakaupo si John sa manibela, naramdaman ang kawalan ng laman sa tabi niya kung saan siya nakaupo tuwing naglalakbay sila. Naalala niya ang lahat ng mga sandaling kasama niya ito, na pagtanto na lihim siyang nagkagusto sa kanya ngunit hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Biglang inihayag ng manlalaro ng football na kailangan niyang gumamit ng banyo. Tumanggi ang grupo, noong una wala pa ring tiwala sa kanya ngunit sa huli pumayag din sila. Huminto sila sa isang rest area sa gilid ng kalsada kasama ang dalawang miyembro na sumama sa kanya upang magbantay. Sa loob ng restroom biglang sumulpot ang isang zombie. Nagpanik. Nagkulong sila sa loob ng stall para hindi ito makalabas. Nakulong sa mahabang panahon na pagtanto nilang walang pupuntahan ang zombie. Nakabuo sila ng isang mapanganib na plano. Gamitin ang manlalaro ng football bilang isang kalasag ng tao, alam na hindi siya aatakehin ng mga zombie. Ang plano ay gumana. Nagawa nilang matrap ang zombie sa loob at ligtas na nakalabas bumalik sa iba. Bumalik sila sa sasakyan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa Seoul. Para lang makitang nakaharang ang kalsada. Ang pangunahing tulay ay gumuho. Wala silang choice kundi magpatuloy sa paglalakad pababa sa isang underground tunnel. Doon nakatagpo sila ng mga pulutong ng mga nahawa ang tao. Nalaman nilang pinagbawalan sila ng gobyerno na pumasok sa lungsod dahil dala nila ang virus. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang tumingin sa manlalaro ng football na pagtanto na siya ay isang bihirang kaso ng immune at iniisip na patayin siya upang pagalingin ang kanilang sarili. Ang grupo ay nagbalat kayo sa kanya ng salaming pang-araw upang itago ang kakaibang kulay ng mata at itinago ang marka ng kagat sa kanyang leeg para walang makakita. Nagpasya silang matulog sa tunnel para sa gabi na nagpaplanong sumakay sa subway papunta sa lungsod kinabukasan. Noong gabing iyon, habang natutulog ang lahat, ganap na kumalat ang virus ng isang infected na lalaki at naging zombie siya. Nagrampa siya, sinusubukang kumagat ng iba. Ang grupo ay sumugod upang pigilan siya ngunit siya ay hindi kapani-pani, walang malakas, itinapon sila sa lupa. Sa kanilang pagkabigla, napagtanto nilang minsan na siyang naging kampyon sa wrestler na pinanatili pa rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang lahat ay natakot ngunit ang boksingero ay tumalon sa kanya mula sa likuran na nagpababa sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay dumating upang tumulong pinipin ang zombie ngunit siya ay hindi likas na makapangyarihan. Walang pagpipilian ang isang miyembro kundi hampasin siya sa ulo na pinatay siya para mailigtas ang iba. Ilang sandali pa dumating ang kapatid ng wrestler at inakusahan sila ng pagpatay sa isang tao na tao pa rin. Pinagsama niya ang mga nahawa ang residente sa kanyang tabi na pinilit ang koponan na palabasan sa lugar. Ang grupo ay nagtuloy-tuloy patungo sa subway, ang tanging daan palabas ng lagusan. Ngunit natagpuan nila ang lahat ng mga tauhan ng subway ay naging mga zombie. Natuklasan nila na ang mga zombie na ito ay umatake sa anumang mapagkukunan ng liwanag, kaya pinutol nila ang kapangyarihan at nahati sa dalawang koponan upang lumapit mula sa iba't ibang mga ruta, nagpaplanong magkita sa dulo. Sinimulan ng unang koponan ang kanilang paglalakbay na may suot na helmet patungo sa istasyon ng subway kasama ang iba pang mga nakaligtas na tunnel sa hila. Nanatili ang boksingero sa control room kasama ang manlalaro ng football, pinapanood ang mga security camera at ginagabayan ang koponan sa mga walkie-talkie upang maiwasan ang mga zombie. Delikado ang misyon ngunit sumulong sila. Ilang tao ang namatay ngunit ang iba ay nakarating sa labasan ng madilim na lagusan.
Pagkatapos ay nagpa siya ang boksingero na sundan ang kanilang landas kasama ang manlalaro ng football na umaasa sa kanyang malakas na memorya ng ruta. Naging maayos ang lahat hanggang sa biglang bumalik ang kuryente. Nakita sila ng mga zombie at sinalakay sila. Nanlamig ang boksingero sa takot na pasigaw. Ito na ang wakas, ngunit ang manlalaro ng football ay humakbang sa kanyang harapan na pinuprotektahan siya ng kanyang katawan. Dahil hindi siya inatake ng mga zombie, dinala niya siya sa ligtas na lugar at muling nakipagkita sa iba. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Nagpatuloy sila patungo sa subway, ngunit nakatagpo ang isang malaking pulutong ng mga zombie na gumagalaw sa kabilang direksyon. Ang mga zombie na ito ay pasibo, hindi umaatake maliban kung na-provoke. Nagpa siya ang grupo na tahimik na maglakad kasama nila ang mga nerbiyos ay mahigpit na nakaunat. Ang isang maling galaw ay maaaring nakamamatay, ngunit isang tao ang natisod na bangga ang isang zombie na agad na umatake. Ginamit ng grupo ang distraction para makawala. Sa wakas ay nakarating sila sa subway station kung saan sila muling nagkita sa kabilang team. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang buhay ang isa't isa at nagpasya silang maghintay para sa subway ng magkasama, ngunit nagsimulang maghinala ang iba pang nakaligtas sa tunnel sa kakaibang pag-uugali ng manlalaro ng football. Hinubad nila ang kanyang sunglass at nakita ang kanyang mga mata. Napagtanto nila na siya ang bihirang imyon na tao na hinahanap ng gobyerno. Sinubukan nilang sakupin siya para makuha ang gantimpala, ngunit ipinagtanggol siya ng sundalo at ng boksingero. Sa kabutihang palad, dumating ang subway sa tamang oras. Lahat sila ay sumakay at umalis sa lagusan, pakiramdam na ligtas sa wakas. Nagpa siya silang magpahinga hanggang sa makarating sila sa lungsod. 2 miyembro ang naghanap ng pagkain sa tren, nalaman lamang na ang mga pasahero ay naging mga zombie na. Natarante, sinubukan nilang tumakbo pabalik, ngunit nakita sila ng mga zombie at hinabol sila. Nagawa nilang umatras sa isa pang karwahe, nilock ang pinto at hinarang ito ng mabibigat na bagay. Sa sandaling iyon, nakakita ng pagkakataon ang manlalaro ng football. Nagkunwaring tumulong, hinablot niya ang isa sa mga miyembro ng grupo at binanta ang kakagatan siya. Natigilan ang lahat sa takot at napaatras. Kinaladkad niya siya papunta sa karwahe ng zombie at naghihiganti sa kung paano nila siya pinigilan kanina. Binuksan niya ang pinto para pasukin ang mga zombie. Sumabog ang kaguluhan. Napagtanto ng koponan na mayroon pa silang halos kalahating oras bago makarating sa istasyon, kaya sinubukan nilang bumili ng oras. Hinaharangan ang mga zombie gamit ang mga upuan at pansamantalang mga hadlang. Saglit na gumana ang plano, ngunit ang manlalaro ng football ay malisyosong nagbukas ng isa pang karwahe na naglabas ng higit pang mga zombie. Mas masahol pa na unlock niya ang huling karwahe na puno ng isang buong hockey team naging mga zombie. Napakalakas ng mga ito, bumabasag sa bawat barikada. Bumagsak ang mga depensa ng koponan. Sa pilitang pumasok sa huling karwahe, ang mga nakaligtas ay mabilis na nagtakda ng isang nakamamatay na bitag upang hindi makakilos ang mga zombie. Ang plano ay gumana, pinabagal ang undead. Pagkatapos ay umakyat sila sa overhead luggage racks, gumagapang sa itaas ng mga zombie patungo sa karwahe kung saan hawak pa rin ng manlalaro ng football ang hostage. Inabot nila siya na ikinagulat niya sa kanilang katapangan. Sinubukan niyang tumakbo sa huling karwahe, ngunit ito ay nakalock. Sa halip, natagpuan niya ang isang maliit na grupo ng mga tao na nagtatago mula sa mga zombie at nakiusap sa kanila na pasukin siya. Nag-alinlangan sila, natatakot sa kanya, ngunit sa paglapit ng mga zombie sila ay nagpaubaya. Sa loob ay nakita nila ang kanyang kakaibang mga mata at ipinagpalagay na siya ay isang zombie. Isang lalaki ang tumama sa kanya ng malakas sa ulo na nagpatalsik sa kanya. Sumugod ang boksingero, tinawag ang kanyang pangalan at napagtantong patay na siya. Nanlumo siya, naalala kung paano siya iniligtas nito sa lagusan. Ang subway sa wakas ay nakarating sa lungsod. Bumaba ang grupo na durog ang kanilang espiritu. Nabigo ang misyon. Naalala nila ang oras nila kasama ang manlalaro ng football, nagtanong tungkol sa kanya. Sinabi sa kanila ng batang babae na naging hostage niya na nangako siyang hinding-hindi siya sasaktan at gusto lamang niyang mamuhay ng payapa. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa kanila. Nakonsensya sila sa ginawa nila sa kanya. Sa sobrang kalungkutan, niyakap nila ang kanyang walang buhay na katawan. Isang miyembro ang nakipag-ugnayan sa gobyerno na nagpapaliwanag na natagpuan nila ang bihirang imyon na tao, ngunit siya ay patay na. Inatasan sila ng gobyerno na kumuha ng sample ng dugo dahil makakatulong pa ito sa pagsasaliksik. Nabigla, ngunit determinado na kolekta nila ang maraming bote ng kanyang dugo, tinakpan ang kanyang katawan at naghanda na umalis.
Alam nilang kailangan nilang dalhin ang mga sample sa gobyerno bago sila masira. Umalis sila sa tunnel patungo sa lungsod hanggang sa biglang tumakbo ang isa sa kanila, ninakaw ang mga sample ng dugo. Tumakbo siya, dala ang mga sample ng dugo, umaasang makuha ang gantimpala ng gobyerno para sa kanyang sarili. Natigilan ang koponan pagkatapos ay agad na naghabol. Nagsimula ang mahabang pagtugis sa pagtakbo ng magnanakaw sa mga lansangan hanggang sa madulos siya sa isang abandonadong gusali. Walang choice ang team kundi sumunod. Sa loob, nahati sila sa dalawang grupo para ma-corner siya. Iba't ibang ruta ang tinahak ng bawat grupo. Ang unang grupo ay nakarinig ng mahinang musika. Nalilito sinundan nila ang tunog sa isang koridor hanggang sa makarating sila sa isang parang basement na kwarto. Doon nakakita sila ng isang sikat na music hero, ngunit sa kanilang takot 12 ng mga zombie ang nakadina, bawat isa ay may mga instrumentong pangmusika na nakadikit sa kanilang mga bibig. Siya ay tumutugtog ng mga ito tulad ng mga instrumentong buhay, tumatawa ng baliw. Nabalisa ang koponan, pinaghihinalaan na siya ay baliw. Nang makita niya ang mga ito, niyaya niya silang palapit, sinabing alam niya kung saan nagtatago ang magnanakaw at maaaring dalhin sila sa kanya. Nang walang mas mahusay na pagpipilian at ubili silang sumang-ayon. Dinala sila ng music hero sa isang mahabang lagusan patungo sa isang nakatagong silid sa ilalim ng lupa. Nasa ilalim siya ng takip na iyon, sabi niya. Ngunit nang buhatin nila ito, laking gulat nila nang makita ang sarili nilang kaibigan, si The Chef, na ngayon ay naging zombie. Ang music hero ay humagalpak ng tawa na inihayag ang kanyang tunay na plano. Gusto niyang gawing zombie silang lahat para makasali sa kanyang twisted musical troupe. Ikinulong niya ang mga ito sa loob ng kwarto at naglakad na paalis na tumatawa pa rin. Samantala ang chef ngayon ay isang napakalakas na zombie ay nagising at nagsimulang umatake sa kanila ng may nakakatakot na puwersa. Kasabay nito nahanap ng pangalawang grupo ang magnanakaw na na-corner siya sa isang bulwagan ng pagsasanay. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na siya ay isang Olympic champion sa pole vaulting, kaya napakahirap siyang mahuli. Sa tuwing magkalapit sila, siya ay umiiwas. Lalong lumala ang mga bagay nang may isang zombie na pumasok sa bulwagan na naging mas mapanganib ang sitwasyon. Nang walang makitang ibang opsyon, ang sundalo ay nagtap sa kanyang pagsasanay sa militar, lumundag sa hangin, humawak ng lubid at umindayog para hawakan ang magnanakaw. Nakipagbuno siya sa bag mula sa kanya at inihagis ito sa isang kasamahan na binuksan ito, ngunit nakitang wala itong laman. Itinago ng magnanakaw ang totoong mga sample ng dugo sa kanyang bulsa. Galit na galit, hiniling nila na ibalik niya ang mga ito, nagbabala na malapit nang mag-expire ang bisa ng lunas. Tumanggi siya at naghagis ng 2 vial sa umpukan ng mga zombie. Ang sundalo ay itinaya ang kanyang buhay sumisid upang makuha ang mga ito bago pa sila madurog ng mga zombie. Ngunit biglang lumitaw ang isang matangkad at kakaibang mukhang zombie na pinatay ang magnanakaw sa isang suntok bago patayin ang bawat zombie na dinadaanan nito. Napagtanto ng grupo na ito ay isang bihirang super-powered na zombie at wala silang ideya kung paano ito pipigilan. Walang humpay itong humabol sa kanila, kumikilos ng may nakakagulat na bilis sa laki nito. Hinawakan nito ang isa sa mga miyembro ng koponan, hinampes siya sa lupa at kinagat ang kanyang leeg. Galit na galit ang isa pang kasamahan sa koponan ay tumalon sa likod nito, sinusubukang sakal ito. Sinamantala ng sundalo ang pagkakataon, tinali ang mga braso nito gamit ang lubid at pina-immobilize ito. Sa pagpigil ng bihirang zombie, hinanap nila ang mga sample hanggang sa matagpuan nila. Samantala ang unang grupo ay nakulong pa rin kasama ang zombie chef na nakakadena sa baywang, ngunit nagagawa pa ring sumulong na parang nagngangalit na toro. Sinubukan ng boksingero na abutin ang kanyang pagkatao, ipinaalala sa kanya ang kanilang nakaraan, ngunit naalala lamang niya kung paano nila siya iniwan sumakay sa helicopter nang wala siya. Dahil sa galit, siya ay sumalakay, kinagat ang isang kasamahan sa leeg, pagkatapos ay sinunggaban at kinagat ang isa pa sa braso. Tanging ang boksingero at ang kanyang kaibigan ang natira. Gumawa sila ng isang desperadong plano, nakatayo sa dingding upang pain siya. Habang siya ay naninangil, umiwas sila sa huling segundo, dahilan para iuntog niya ang kanyang ulo sa pader. Nang napakalakas na siya ay nawalan ng malay. Muling nagtagpo ang dalawang grupo. 2 vial lamang ng pambihirang dugo ng manlalaro ng football ang nakuha nila. Mapait ang tagumpay. Ilang kaibigan ang nakagat at malapit ng bumaling.
Ang lalaking nakipag-ugnayan sa gobyerno ay nagsiwalat na ang dugo ay makakapagpagaling sa sinumang nahawaan ng virus, ngunit sa pamamagitan lamang ng 2 vial maaari nilang iligtas ang isang tao lamang at magpadala ng isang sample sa gobyerno para sa pagsasaliksik. Isang boto ang ginanap. Pinili ng lahat si John ang sundalo dahil itinaya niya ang kanyang buhay para sa koponan ng higit sa sinuman. Nagulat ngunit nagpapasalamat tinanggap niya. Nagbigay sila ng antidote at mabilis na bumuti ang kanyang kalusugan. Naalis ang virus sa kanyang katawan. Ang kanilang kaluwagan ay panandalian lamang. Ang baliw na music hero ay naglabas ng napakalaking kaig ng mga zombie na napilitang tumakas ang grupo. Hindi nagtagal ay nakulong sila sa lahat ng panig na may lamang hanging tulay bilang ruta ng pagtakas. Nagsimula silang tumawid ngunit sumunod ang matangkad bihirang zombie at mula sa kabilang panig ay dumating ang napakalaking chef na zombie na ngayon ay gising na. Sa kabutihang palad ang tulay ay hindi nakayanan ang bigat ng chef at ito ay bumagsak sa ilalim niya at ng matangkad na zombie na nagdulot sa kanilang dalawa na bumagsak. Ang mga music hero ay sumigaw sa galit, sinisingil sila ngunit itinulak lamang ng isa sa mga bayani mula sa tulay. Siya ay nahulog malubhang nasugatan. Ang koponan ay nagmamadaling bumaba upang suriin siya ngunit ang kanilang huling pag-asa ay nasira nang makita nila ang natitirang sample ng dugo na nabasag sa lupa. Tapos may napansin silang kakaiba. Ang music hero ay nakagat ngunit hindi siya naging zombie. Siya ay isa pang bihirang immune na tao tulad ng manlalaro ng football. Ito ang kanilang bagong pag-asa. Mabilis nilang binuhat ang nasugatan na music hero sa likod ng sundalo at nagsimulang tumakbo patungo sa pasilidad ng gobyerno na determinadong gawing buhay na mapagkukunan para sa lunas. Ang mga zombie ay lumitaw sa bawat pagliko ngunit ang koponan ay nakipaglaban ng husto upang protektahan siya. Bumalik ang pag-asa. Baka mailigtas pa nila ang sangkatauhan. Ngunit nananatili ang tanong, makakarating ba sila sa tamang oras o may makakapidyo sa kanila bago matapos ang misyon. Iyan ay isang kwento para sa huling season.